Good day at magandang hapon mga ka-GT, at ito hapon nga po pala sumibat ako papuntang Paso de Blas, Valenzuela City, at pumunta kami sa Pio Save More Valenzuela City. At dito po, ayan, pasok po tayo ng NLEX to Valenzuela City, Balintawak to Valenzuela, Valenzuela City. Umexit po tayo ng Valenzuela, Paso de Blas mga ka-JT. Siyempre, alam niyo naman po, paikot po tayo dito. Nagpagana po ng Waze yung aking pinsan para makita at kung saan. Yun nga po, syempre sinundan po natin yung Waze at medyo napalayo, pero syempre nang pagkatapos po ang nating Waze na mga ka-JT. Andito lang po pala siya sa may Valenzuela, Metro Manila, Boundaryham, at malapit po siya dun sa may, ano bang tawag dito, Monumento Circle mga ka-JT. Kaya ayon, nung pauwi po ay okay na, chill na. At syempre mga ka-JT, may pinuntahan po tayo dito para damputin ulit ang isang sasakyan. Alam nyo na po, napapagkatiwalaan tayo at alam nyo naman po, syempre, sikreto lang po yung bumili kung sino po yon. Malalaman nyo na lang po na kanya pala yung sasakyan na yun pag uwi namin ng Calamba City mga ka-JT. At syempre, sila na lang ang tanungin nyo para about dyan sa sasakyan na yan. Basta ako, chineck up ko ang papers, ang makina at pang ilalim. Hindi naman po siya na ano ng baha, pero kahit taga Los Angeles ang may-ari. Dito po kasi, pagka dyan po kayo nakipag-transaction sa mga taga dito, lalo sa mga ano dito, totoo po yung sinasabi, hindi po yung maibenta lang yung sasakyan. Dito totoo po yung mga kausap namin. At yun nga naman po, direct buyer po tayo. Another direct buyer mga ka-JT. Tinawadan ko po ng sagad at yon, nagkasundo. Ang sabi, sir, baka naman pwede patubuan kahit 2,000. At yun nga po, binigyan ni Vincent Loren yung mismong may-ari na nagbebenta. Although nagbabuy and sell din siya, marami siyang mga sasakyan na doon. At nagkasundo sila at nagkapirmahan. At syempre, pagkakalang ko, ibibigay sa Junakis na lalaki yung sasakyan. At pinag-drive ko po yung aking inaanak, tuwan-tuwa, mas masarap daw manehohin kaysa dun sa isa. Syempre, favorite color white, mga ka-JT, yung hindi dumihim. Nung naitabi dun sa kanyang isang sasakyan, ayun, lumabas yung kinis ng isang sasakyan niya, yung naunang sasakyan. At sobrang kinis, talagang walang kagas-gas-gas-gas. Tapos, ayun, mga ka-JT, syempre, eto po, 7-seater. At alam niyo naman po, mga ka-JT, paglabas ng Valenzuela, kaliwa lang po tayo dyan. Valenzuela City de Blas. At alam nyo naman po mga ka-JT, pagkaliwa po dyan, kakaliwa din po ulit tayo dyan at dadaan po sa Diversion Road. Iwas traffic lang po siguro nangyari sa amin mga ka-JT. Marami pong pasikot-sikot kaming dinaanan at dito po nakakapagtaka sa Valenzuela. Ang dami pong resort sa loob ng kanila mga subdivision, puro di resort na po siguro dito. Ayan, pinarayan din naman. Meron din pong kapangalan dito yung nagkamali pa nga ako. Kala ko yung Lechonan. Hindi, resort din, pero ano lang din kapangalan. At yan, bago punta doon sa diretso na yan, medyo traffic. Kaya kumaliwa kami dito mga ka-JT. Dito pa kami dumaan sa service road. Pero ito, papasok po ito ng mga subdivision. Dito po kami dumaan. Iniwas siguro po kami sa katrapikan. Pero nang pag-uwi po namin, doon po kami dumaan sa may monumento mga ka-JT, pa-EDSA. Tapos inikot ko na lang po uli ng Valenzuela para mag-U-turn na to. Dumaan po kami sa Skyway Stage 3. Pauwi naman po ng Calamba City. At yun nga po mga ka-JT, syempre, pag-uwi po namin, napakain po kami sa isang magandang restaurant. At yun nga po, pag-uwi po uli namin sa Turbina, nagganon naman kami, nag-coffee break. Alam niyo naman po, medyo malaki na itawad natin mga ka-JT. At yun nga po, hindi ko po yun pinuporsyentuhan. Malabo po sa akin mangyari na hingi ko po ng dun sa Basta may tatawad ko po yung tawad at magkakasundo po dun sa may dalang pera. Okay na po yon, yung tiwala mga ka-JT. At syempre, second hand, natural na may mga scratchy, may mga kasi pangalawang may-ari ka na hindi ka naman bumili ng bago. Yung bago, siguro, pag bago, tsaka ka mag-demand na napakakinis na kailangan. Pero, convincing naman po, ang una kong tinignan, makina, tapos pina-under ko po ng 1 oras para ma-maintain. Kung pagka naka-minor ba, ay hindi nalamig yung aircon, pero hindi naman po, may ilang oras po na naka-minor. Yung nung condition po ng aircon ay talagang hindi po nawawala lamig, talagang malamig na malamig po kahit po nakatigil. Doon po kasi malalaman kung ang aircon ay nawawala pagka po naka-stop at or nasa traffic. At yan mga ka-JT, syempre kanan po tayo dyan.
At papasok na po tayo sa mga subdivision mga ka-JT. At ito nga po, syempre nagmamadali na po tayo kasi medyo hindi po natin alam kung saan paandaan. Pero ito, pasikot-sikot po ito mga ka-JT. Pero sunod-sunod lang po tayo dun sa mga nasa unahan. Dahil po isa naman po ilalabasan yan. Pagka po kasi pumasok kayo sa mga ganito at meron din mga shortcut mga ka-JT, sundan nyo lang po yung mga nasa harapan. Maliban lang pagka po mga taga rito. Syempre yung mga tricycle po, isa naman po lalabas ng exit nyan. Marami po kami dinaanan dito, paliko-liko mga ka-JT, pero pababalikin nyo po ako, hindi ko na po alam yung dadaanan nito, maliligaw po talaga ako. Pero syempre, pwede naman pong bumalik-balik, wala naman po magaling na driver sa mga ganito, lalo sa mga nagwe-waste mga ka-JT. Sa waste yun, hindi ka maliligaw, pero pag nawala ng signal, ngangay mga ka-JT. At yun nga po, dire-diretso lang po tayo dito. At syempre mga ka-JT, habang tinatahak po namin yan, ikot lang po ulit tayo hanggang sa marating namin yung Save More, Pio, Valenzuela City at doon po ay minute. Tapos pagdating po doon, itinarak down po ulit kami. Doon, gumamit na po ng Waze mga ka-JT. Papunta po doon sa mismong garahihan nung bibilang ng sasakyan. At yun nga po, nagkasundo. At yung, yung nagbenta ay vlogger pa. Tapos yun, inarbor ko agad yung payong na libre na kasama kong bumili ng sasakyan. At yun nga po, syempre, check up lang lahat. At nagkagustuhan naman kasi ang ginusto ko naman po talaga, condition yung makina, tapos yung aircon, yung pang ilalim, hindi makalampag. Yun lang na mga number 1 na kailangan mong alamin. Dahil yung naman po mga scratchy, yung mga tawag dito bulok-bulok or mga tagas-tagas, ay madali lang po yan i-repaint. Hindi po ganun ka-anuhan yan, hindi ho kagaya dati na kailangan mo pa isang panel. Ngayon marami na po magagaling mag-repaint lang. Mga ka-JT, yung kaprasong lang, yung mga scratchy. Syempre, hindi mawawala yung mga scratchy, lalo pagka second hand. Walang makinis na second hand, maliban lang kung bago or talagang hindi ginagamit yung sasakyan. Pero hindi nyo po mabibili ng sapat na pera yon. Sigurado yon, ibebenta yon na napakataas na presyo. Alam nyo naman po ang sasakyan, mga ka-JT, pili-pili lang po tayo. Mapatiyempo sa pangit, mapatiyempo sa maganda. Pero pag napatiyempo ka sa maganda at maganda yung andar, wag mo nang pakawalan. Huwag mo nang silipin yung mga scratchy kasi yung scratchy natural lang po sa isang sasakyan yon. At yun naman po ay syempre madadagdagan yun sigurado. At 7-seater nga po pala ang aming tawag dito kinuha. At yun nga nagkabayaran na, nagkabilangan. At syempre ayan siya mga ka-JT. Alam nyo naman po, color white. Pero may mga guard pa yan yung yung tawag dito side mirror para hindi raw maneknok. Sakay naman dyan, JT Sakalam, ayan, nakita nyo naman po. Pag sakay ko po dyan, check up po agad, makina, tapos aircon, hanggang nasa loob yung mga nakasama dyan. Sabi ko, stay lang kahit ilang oras para malaman kung nagbabago ba yung lamig ng aircon. At syempre, ayun nga po, nakipag-transaction na po yung bibili. Iwan ko na po yun kasi hindi naman po tayo kailangan humingi ng kung ano naman dun sa Basta yan, magkabayaran sila at natulungan ko makabili ng sasakyan. At ayan, itatabi namin po yan dun sa unang sasakyan nung bumili. At napakakinis po nung unang sasakyan. Yung naka-mirrors na white, mga ka-JT. At ayan po, ikot lang po tayo. Ayan, dami niya po mga binibentang sasakyan. Pero yan, tinapat po ako nung nagbenta na talagang marami siyang pinaayos na sa pang ilalim niyan. Kaya ayun, mga ka-JT. Ayan, nakita niyo naman po. Makinis po yan kung sa makinis. Kulang lang po siya sa Eskinol, mga ka-JT. De, joke lang po yun. Ayan, lumabas po kami. Pina-road test ko po doon sa anak. Tuwan-tuwa daw, napakalakas ng makina. Siyempre, mas malaki yan, mas malakas ang makina niyan kumpara dun sa kanila. Nasa likod lang po ako dyan, tapos nung pauwi po ako, yung anak na babae ang pinagmaneho ko kahit naulan. At ayun, din magmaneho. Pero siyempre, aral JT rin yun, ingat din yun. At Skyway nga po siya pinag-drive. Sabi ko muna ng lisensya, kaya lang siyempre pupunta pa ng Canada. Kailangan daw yung pangalan niya ay hindi maiba. Or maiba pala. Tapos siyempre para mabilis daw siyang petisyonin. Ayun nga, kumpare ko po yung magpipetisyon. At sana matuloy. At dito po mga ka-JT, ayan, pinaikot ko lang po. Pinaroad test ko po sa anak na lalaki. At siyempre mga ka-JT, dito lang po tayo. Hindi naman pwede lumayo. At naiwan po yung kanyang nanay na nagbabayaran at nagbibilangan na doon at nagtatransaction kasi bablog daw. At alam niyo naman po mga ka-JT, eto, sitting pretty tayo, isang A naman dyan. Kala mo ako yung magbabayad. Nakita niyo po, gulo-gulo pa yung buko. Siyempre, nagmamadali po tayo. Sayang po kasi pag hindi po natin nadampot yan. Sa tingin ko, okay na yan.
Ewan ko sa ibang tao kung hindi papasa sa kanila, pero para sa akin, okay na yan. At hindi naman sila magbabayad. Joke lang po yun. Kanya-kanya po tayo ng diskarte. Basta ako, okay na yan. Parehasan po yan mga ka-GT at hindi po kailangan ng money involved. At yun nga po, kain lang po kami. Tapos then, coffee break mga ka-GT. Yun lang po yung namin. At saka po mga ka-GT, pauwi na po kami. Pinagasan ko po, 1,000. At siyempre, paliko po kami dyan. Nag-convoy na po kami nung anak at hindi ko naman po iniwan. At ito, kagandahan po nito, may dashcam na po siya, kaya lang walang memory card. Pabibili ko na lang po yung nakabili nito ng memory card. At kompleto naman po yung papers niya. Naka-shuttle mortgage din. Pero may yung shuttle mortgage ay nandun na. Ang kulang na lang ay bayaran ng RD at ilipat sa pangalan. At sabi ko, madaliin na ipaglipat ang pangalan para wala nang problema. At least pag nirehistro, nakapangalan na. At ayun nga, hindi ko alam kung sinong pipirma. At syempre mga ka-JT, ito, pauwi na po kami at napapunta na po kami sa EDSA. Dito pala malapit ang daan sa may EDSA. Hindi ko po alam. At syempre, nahanap pa po namin yung pinaka Paso Valenzuela de Blas mga ka-JT. At yun nga po, nung pagkarating namin doon. At syempre, papunta kaming yung tawag dito, Monumento Circle, papunta po ng EDSA. At nung nakita ko na po yung EDSA, alam na, ikot na lang po kami ng papuntang Valenzuela para dire-diretso po papuntang Calamba. Mahirap po kasing isugal na yung kakonvoy ko ay dadaan pa sa ilalim ng Maynila. Alam nyo naman po, ang mga lespo, tapos dito po sa may EDSA, no contact apprehension na, NCAP na po mga ka-GT. Kaya mahirap po na magkandaligaw-ligaw at magkaliwa kanan. Kaya ayun, hindi po ako nagmadali dyan. Basta nakasunod lang po sila dyan. Nung nasa Skyway na, medyo nagkaiwalay na kami kasi ang pinagmaneho ko na ay yung anak na babae hanggang sa Makalamba. Tapos nagpalit po sila ng kapatid niya. Siyempre, para i-testingin din yung coaching bago. At yun nga po, siyempre mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video mga ka-JT.